Akala ko mga normal na wedding lang dito sa India yung a-attendan ko. Or namin, ikaw lang? Pero ayun, hindi pala. Kasi paano kung sabihin ko sa'yo na sa isang araw, dalawang kasal at dalawang religion. Pero isang couple lang yung ikakasal. So first time ko yun maranasan. Kaya kakaiba sa akin. Pero kung hindi kakaiba sa inyo, edi go. Pero yeah, anyway, marami kayo matututunan sa vlog ko na to kasi i-share ko sa inyo yung experience na naranasan ko, syempre. So for today's video mga te, ang ikakasal is yung kapatid ng aking sister-in-law. Sister-in-law meaning yung asawa ng kuya ni Pavan. So si Manita siya yun. Siya ayan yung naka-blue. And yung kapatid niya is ayan si Shoshobet. Nauna ko na ma-upload last time yung kanilang mga naunang ceremony, which is yun yung nadapa ako. Hanapin nyo na lang or ililink ko na lang dito if hindi nyo pa napapanood. And ayang isang girl na medyo mas maliit kay Manita siya, pinsa naman siya nila. Bago tayo tumuloy sa chika, maire-recommend muna ako sa inyo na Indian movie. Oo, break time muna tayo sa mga K-drama movie. Indian movie muna yung i-recommend ko. Ang title nito is Hack. Habang nanonood ako ng movie na to, parang gusto kong magalit sa asawa ko kahit wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Ganun yung naramdaman ko. But basically about to sa women rights. Hindi ko lang sure kung based siya sa true to life story, pero ano siya, like parang based naman siya sa real life social issues din dito sa India. So maganda siya. Available siya sa Lukluk and madadownload nyo yung Lukluk sa App Store and Play Store. So ayun na nga, kaya siya kakaiba sa akin mga te kasi ginawa nila is Sikh wedding sa umaga kasi yung Sikh wedding usually naman nagaganap sa umaga, pero yung mga usual wedding is kapag kunwari Sikh yung kanilang wedding, yung next nun is sa hapon reception na ganon. Pero this time ang magaganap is sa umaga mag-a-attend kami ng Sikh wedding, tapos sa gabi naman or like medyo hapon, ganyan, magsa-start around 4 ganon or 5 p.m. is yung gagawin naman nila is yung Hindu wedding followed by reception, which is very rare na nangyayari dito sa India kasi so first yung guy, which is yung kapatid ng aking sister-in-law, yung religion niya is Sikh, tapos yung girl naman na papakasalan niya, ang religion niya is Hindu, and siguro ayaw magpatalo, ganon. Gusto nila dalawang religion, ikakasal sila. Kaya siguro, ganito yung setup. So, yung wedding nila is dito lang ginanap sa loob ng society namin. And first time ko rin mga te, mag-attend ng Sikh wedding. So, ang galing na culture shock. Culture shock? Basta, ayun, na-amaze ako kasi, ayun, naka-formal yung lahat. Parang, ano lang, medyo chill-chill vibes, tahimik, solemn, very peaceful. Ano ba naman yan? Bolol. Very peaceful yung vibe. Parang lahat kalmado, walang nagmamadali, walang maingay. Ito yung klase ng Sikh wedding pala. So, dito ko unang napansin na sobrang lalim pala ng kasal ng Sikhism. And hindi ito tungkol sa bonggang decor. Like, parang simpleng-simple lang talaga siya. Hindi katulad ng Hindu wedding. Lahat nakafocus sa spiritual connection, hindi lang sa couple, kundi pati rin sa Diyos nila. Ang ganda kasi pantay-pantay lahat. Wala ring VIP seating, ganun. May mga nakaupo sa sahig, tapos nakapaa. Ang galing. Basta ang ganda, na amaze ako dito. Like, grabe, ang simple lang pero parang, alam mo yun, ang lalim ng kumbaga, sobrang meaningful. Tahimik lang kami. Ako nakaupo ako sa may upuan, pero marami naman nakaupo sa sahig. Nakikinig kami sa prayers and chants. Bawal din yung phone, or wala naman, hindi naman sa bawal, pero wala masyadong gumagamit. Wala ring maingay, ganyan. Pure presence lang. And honestly, hindi ako na-bored mga te. Mas lalo akong na-curious. Kasi ang galing, na-amaze talaga ako. And bukod pala sa dapat nakapaa kayo, dapat covered din yung mga buhok nyo, ganun. And after ng dasal, ayan, nagbibigay sila ng prasad. Yung prasad is yung, kumbaga, feeling ko, makagiging katumba siya ng ostya sa atin. Kasi binibigay siya pagkatapos ng dasal. And ang pinagkaiba lang is yung prasad is sweet siya. And ayan, tignan nyo si Pavan. Alam nyo, hindi kumakain ng sweets yan. Pero wala siyang choice, kasi syempre bawal mo itapon dahil, ayan, bigay and holy yung prasad. So, ayan, tuwang-tuwa ako sa kanya kasi kumakain siya ng sweet. And then, after ng ceremony, picture taking, tapos, syempre, may pagkain. Yung anak namin nakatulog na. Kakatapos niya lang kasi uminom ng gata. So, ayan, talagang, na siya dyan, knockout. So, around this time, nandito pa yung aming Japa maid or yung yaya ni Hiraya. Kaya, ayan, pinapakain ko muna siya. Kaya ako muna yung nagbubuhat. So, para matapos siya kumain. At makakain siya ng matiwasay. Ang plano namin is bumalik kami sa bahay kasi nga, dito lang naman yun sa loob ng society. Iidlip kami saglit, tapos gigising kami mga alas 4 kasi dun pa magsa-start yung next na ceremony.
ceremony. Natapos kasi yung sick wedding ceremony nila ng mga around 12. And wala kaming tulog, te. Kaya kailangan namin mag-recharge ng energy. Anyway, habang nagaganap to, yan, nagsisimula na sila ng kanilang ceremony ng Hindu. Kami ni Pavan, andito pa sa bahay, nag-aayos. Nagmamadali na rin kami. And isasama namin ulit si Hiraya. And syempre, nag-change outfit na din kami, So, ayun, tinatawagan na si Pavan kasi pinapapunta na kami doon. And sumakay na lang kami dyan sa cart para mabilis. So, yung kanina, ginanap nila yung wedding nila na sick is dun sa parang closed area, hall. Ngayon naman is yung Hindu wedding sa upper floor naman, which is sa may outdoor area or ano ba yun, ng clubhouse. Andito na rin yung mga relatives ni Pavan, ganyan, pinagpasapasahan na si Hiraya, o diba, bongga, star of the show, te. So, sasabihin ko sa inyo yung pinagkaiba ng Sikh wedding at saka ng Hindu wedding. So, sa Sikh wedding, nagsisimula sila sa prayer, tapos mga kanta-kanta nila, ganon. Correct me if I am wrong, kasi turo lang din to sa akin ng sister-in-law ko kasi siya yung Sikh. And then, sa Sikh wedding, 4 na beses sila umiikot sa libro nila, or hindi ko alam kung anong tawag nila sa libro nila, basta 4 na beses sila iikot doon. And then sa Hindu naman is 7 times sila umiikot pero sa fire naman. And then kapag Hindu wedding, meron silang yung sinduring nilalagay na red sa noo, and then magbibigay ng Mangal Sutra. Yun naman yung necklace na sinusuot ng babae na merong mga beads na itim. Bigay yun ng guy sa babae, sign yun na married na sila. And nagpapalitan din sila ng garlands, which is ayang flowery na pinag-exchange sa kanila na hindi na namin naabutan. Kasi nga, na-late kami, te. O, diba? Anong mo dyan? Eksena mo, late ka kasi natulog eh. Yung anak ko rin, ayan, nakatulog. Sleeping princess talaga siya. Sleeping beauty. Tapos yung asawa ko, ayan, kumakain. Tapos may baon siya, te. Ayaw niya daw kasi kumain ng pagkain sa kasal. O, diba? Ang galing talaga. But anyway, ayan, habang nagsiseremony naman sila dun, yung mga tao, kanya-kanyang mundo, te. Parang wala silang pakit dun sa kinakasal. Ganun naman talaga, do. Kasama ko pala yung mga tita ni Pavan. But yeah, pag napansin ko, kapag Hindu wedding, may kanya-kanyang mundo yung mga tao. Pwede ka kasing kumain, available lahat. Ayan, nandyan ako, nanonood na lang din ako nung ceremony nila. So, yung nila, mandap nila is, or itong ceremony na to, which is tinatawag na fera, usually, ginaganap talaga siya sa madaling araw, like traditionally. Pero ngayon, dahil nga parang modern na, may mga tao na ginagawa to ng sundowner. Sundowner naman, ginagawa nila is parang yung pagpalabog na yung araw, ganyan, sunset. Nung kasal namin ni Pavan, sunset din sana yun, sundowner. Kaya lang, te, late, 'di ba? Sariling kasal, late siya. Charot ko, okay lang, di naman din niya masyadong kasalanan kasi sobrang traffic noon that time. Tapos meron daw politician na, nagpa-traffic ng bonggang-bongga, kaya na late siya. Anyway, grabe, ang dami namang chikanes, 'di ba? So, ayan, pabalik muna kami sa bahay kasi yung anak ko, te, inaantok na siya, gusto ko na siyang mamahinga muna sa bahay at maging komportable siya. Kaya lang, binihisa na namin siya ng pambahay kasi sobrang lamig na din pala, ayoko siya magkasakit. So, ayan, nandito kami sa bahay. Ganyan, nakakapangbahay na siya. Tapos, nandito yung kanyang lolo. At ayan nga, kinakabitan pa ng necktie si Pavan. Ang cute ng mag-ama. O, di ba? Ang bongga! Anyway, after that, bumalik na kami doon sa venue. And kumain ako kasi gutom na ako eh. Kasi 'di ba, ang kasal kung hindi ako kakain. So ayan, ang aking pinaluto ay pinaluto? Ikaw nag-utos, te. But anyway, ang aking pinaluto is itong aloo tikki. And then, ayan, nag-exchange sila ulit ng ay, bakit ganun? 2 beses? Hindi ko alam bakit 2 beses. Pero usually, 1 beses lang yan. 2 yung garlands nila. Hindi ko na naintindihan. Hayaan nyo na. Bahala na tayo dyan. Kayo na lang din, malito na lang din kayo. Ayan ang aking aloo tikki. Syempre, kakainin ko na. Anong gagawin ko dyan? Tititigan ko lang. And grabe sobrang haba nung ceremony nila. Kasi nag-start daw sila 4 p.m. Tapos natapos sila nung mga ritual and everything. Mga magna 9 p.m. na, te. And then, ito yung kanilang drink section. Alcohol or mga mocktail, cocktail, mga whiskey, lahat naman dyan available. Nagpagawa lang ako kay kuya ng mocktail, pero sabi ko kahit kasi wala akong alam sa mga alak-alak. Sabi ko kahit na na kuya, kung bahala, basta yung masarap. Ay taray, tinagalog mo, te. Charot, syempre English yun. Tapos ayun yung binigay niya sa akin, masarap, pero lasa siyang pineapple, pero ang kulay niya, red. Anyway, ayan sila, Alanya, tapos yan, mga pinsan yan sila ni Hiraya. Nagsasayawan sila dyan, nagkakalat sila dyan, te. Pinagbubunot nila yung mga bulaklak dun sa stage. But anyway, tapos naman yung ceremony. So, hindi naman na kailangan yung bulaklak. And then, binigay niya sa akin. O, di ba ang sweet? Kala mo, saan ka dyan? Talagang love na love ko to si Alanya. Napaka, sweet na bata. O, di ba, bongga? For short time,
I have to wedding shop, but you know, if I'm able to see you before I leave, that could be fun. And then ito yung kanilang mga snacks. So, syempre, kakain tayo. Kain lang ng kain, te. Kaya nananaba eh. After namin kumain, bumalik kami sa bahay. Kasi, syempre, chinek ko yung anak ko. Tapos, pinapunta ko rin yung aming japa dun sa kasal. Kasi, para naman makakain din siya ng wedding food. Tapos, mag-enjoy din siya doon. Kasi, pwede naman yun. Kaya ayun, sabi ko ako muna mag-aalaga kay Hiraya, enjoy muna siya doon. Kasi usually naman yung Hindu wedding nagtatagal talaga ng hanggang madaling araw. Then nung bumalik na siya, ayan, bumaba na kami tapos nagdoble-doble na kami ng coat kasi sobrang lamig na. And pagdating namin doon, wala na, mga lasing-lasing na sila. So tamang inom-inom na sila dyan. Grabe, ulit-ulit, inom-inom, lasing-lasing. Basta ganyan, party-party na kaming lahat dito. Kaya sobrang saya talaga, as in sobra. And grabe talaga yung mga Indiano sa dance floor. Hataw talaga sila kung hataw, parang go. And nag-cake cutting din pala sila. Ayun lang naman, after nyan, puro kainan na lang din, tapos sayawan. So, ito yung kanilang food section, mga main course, salad, soups, dessert, andito na lahat, Anyway, ayun lang naman, puro sayawan na lang to mga Thank you for watching. Sana nag-enjoy and marami kayong natutunan for today's vlog. Ayun lang, bye!